Amen. So, ang akin pong babahagi po sa araw na ito, amen, is approaching the throne of grace for time of refreshment. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Amen. So, itong taon na pong ito, nakaka-excite po yung maaari o yung gagawin ulit, hindi lang maaari, yung gagawin ng Panginoon sa ating buhay this year. Amen. Bakit? Kasi nga dito pa lang po sa ating battle cry, sabi nga niya diyan, open heaven. Tama po ba? Bukas na kalangitan para sa atin. Amen. So excited po ba tayo sa mga bukas, mga oportunidad na ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Malamang yung last year hindi natin nakamtan yung mga ibang panalangin po natin. So we should have an expectant heart to receive it in this 2024. Amen? Amen. So sabi po dito sa Hebrew chapter 4 verse 16, basahin ko po, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our need of time. Amen. So, babasahin ko po sa Tagalog, baka mas lalo po natin maintindihan, di po ba? Amen. So, sabi niya, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Dito pa lang sa revelation po natin ng ating battle cry ay mayroong groaning, mayroong excitement sa puso natin. Di po ba? Ako lang ba nakakaramdam niyo? Ramdam niyo, di ba? Amen. At hangad po natin na ang bawat isa sa ating pamumuhay ay magtatagumpay. Amen. Amen. Yung mga failure natin na patikim-tikim lang sa atin yon, hindi na nanatili sa atin yung mga failure na yan. Amen? Amen. Amen. At para matanggap po natin ang pangakong ito ng ating Panginoon, pinapaalalahanan po tayo muli, ini-invite po tayo muli ng ating Panginoon to approach the throne of grace. Amen. Amen. We should always approach. At sinasabi pa dito, with confidence. Amen. Praise God. Alalahanin po natin na ang grasya ng Panginoon ang nagpawalang sala sa atin. Amen. Ang grasya ng Panginoon ang nagpabanal sa atin. Amen. Ang grasya po ng Panginoon ang nagbigay sa atin ng authority, ng power. Kaya naman po, the Holy Spirit is empowering us now. Amen. Ano man ang mga bagay na hindi natin kakayanin natin. Because the Holy Spirit resides in us, resides in you. Kaya this 2024, wala na yung hindi ko kaya. Dapat, ang magiging bukang bibig na natin is, kaya ko to. Amen? Praise God. Hallelujah. So, ito na po yung binibigay sa atin ng Panginoon na pag-imbitan niya kung sa tingin natin ay hindi natin kakayanin. God said, approach the throne of grace. Amen. Amen? So yung paglapit po natin sa trono ng ating Diyos, ini-expect po natin marami pa po mababago dito. Maraming mababago, marami pong mapapanibago, mga bagong darating pa na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Mga bago na kamangha-mangha. Amen? Na gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Praise God. So into that throne, mga kapatid, throne of grace, dito po tayo mare-refresh. Amen. Dito po tayo mare-renew, mare-revive, mare-restore. Amen. Amen. Sino ba excited? Amen. Amen. Hallelujah. So, kaya nga, pinagbuksan na po tayo ng Panginoon ng bukas na kalangitan, mga kapatid. Ito na lang yung pagbubulay-bulayan natin. Wow, bukas na kalangitan this year. Amen. Ano man po yung mga ninakaw ng kaaway last year sa atin? Ano man yung ginawa niya, failure natin, dinali ang lahat-lahat, malamang nawalan tayo ng mga ari-arian.
Diba? O malamang dinawi pang ating kalusugan. Amen? Yung kasiglahan natin, ninakaw niya. Yung peace of mind natin, ninakaw ng diablo na yan. Amen. And maging ang ating pamilya, He broke it. But this year, God can prove that there is power in approaching the throne of grace. Amen? Hallelujah. God has the power to restore that. Amen. Hallelujah. So, ang gagawin po natin, one step forward to approach the throne. Amen. Di ba, pag mayroon kang gustong abutin, anong nangyayari sa ating paa? Nag-step forward. Amen? To approach that throne of grace. Para po tayo ay ma-refresh in our spirit, in our soul. Amen. So it is a place, that throne of grace is a place where things can get done. Where sins can be forgiven. Amen? Hallelujah. Kapag tayo po'y nagkasala, ano po unang gagawin natin? We should approach the throne of grace and ask for forgiveness. Mag-repent po tayo. Amen. Kasi ang sabi nga po sa Acts chapter 3 verse 19, repent then and turn to God. Pinapaalala ito ng Panginoon sa atin so that, sabi niya, your sins may be wiped out. And that times of refreshing may come from the Lord. Amen. So, ang gagawin po natin ay mag-humble lang po tayo before God. Amen po ba? So, He will lift us up. Kapag naman, alam naman po natin na ang salita ng Panginoon, sabi niya, He will lift up the humble. Amen. And He will bring down the... tama po ba? He always resists the proud and gives grace to the humble. Amen? Hallelujah. So, umami naman po tayo kung meron tayong kasalanan, nagkasala tayo, why not? There is always forgiveness dahil ito po ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoon 2,000 years ago at the cross of Calvary. Amen? Hallelujah. Para manumbalik po muli yung sigla ng relasyon natin sa Panginoon. Napakahalaga po makipagrelasyon sa Panginoon. Kahit wala ng ibang klaseng relasyon, nangunguna po ang relasyon ng Panginoon. Relasyon natin. Why? Doon pa lang po sa unang tagubilin ng ating Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Diba? Kaya nga minsan, si God nagji-jealous. Kapag hindi natin siya pinapansin, kapag iba yung inuuna po natin, God will get jealous. Amen. So, huwag na po nating antayin na God can do something else para lang bigyan tayo ng aral. Sumunod na po tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. And into the throne of grace, ang mga prayer po natin, prayer request po natin ay natutugunan. Our health can be restored. There is healing. There is power of healing. There is miracle healing in the throne of grace. Amen. Amen. And in the throne of grace, where hopes can be renewed. Diba? So kapag nawawala na po tayo ng pag-asa, mga kapatid, tingalain na po natin ang ating Diyos. Where is God's throne? Amen. Purihin po ang Diyos. Habang may pag-asa nga ba, habang may buhay, may pag-asa. Diba? Yun po yung lagi nating mukhang bibig minsan. So maybe at this time, mga kapatid, tayo po pa rin ay dumadaan po ng mga iba't ibang pagsubok. Yung mga natira ba last year? May tira pa ba? Amen. Bagay na minsan humihina na po tayo. Okay? Pinanghihinaan tayo ng loob. Amen. Minsan ramdam na rin po natin ang kapaguran. Yeah? Pagod na ako eh. O minsan naman, ramdam na po natin ang katamaran. Tamad na ako eh. Amen? So minsan, ito yung mga bumabalot sa atin kung bakit hindi tayo makamove forward dito sa nais ng Panginoon, maranasan natin open heaven. Itong mga bagay na itong mga negatibong ito. Amen! Hallelujah! So, tayo po ay mag-renew spiritually and physically
para magawa po natin ang ipinapagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Ma-refresh po tayo this 2023. No more bad habits in that 2023. We already closed that door at pinagbuksan tayo muli ng ating Panginoon. At naisin po natin, mga kapatid, lumawak pa ang ating kaalaman. Amen? Patungkol po dito sa plano at layunin ng ating Panginoon. Amen. Minsan kasi hindi natin alam kung anong layunin ng Panginoon sa buhay natin. Minsan kasi kung wala tayo talagang alam sa mga salita ng Panginoon, hindi natin alam kung anong plano ni Lord sa buhay natin. For in fact, ipinahayag na ng Panginoon dito sa mga salita niya. Kaya lang, dumadating sa punto na tamad tayong magbasa. Diba? Okay, siguro pagod na, yun yung sinasabi ko na pagod na. Diba? Minsan kasi napapagod na rin tayo sa trabaho. Diba? Pagdating na nating pagpapahinga, mas nanaisin na po natin pumikit na lang at matulog. Amen. Kaya, in the throne of grace, sabi ni God, to where you can renew your strength. Amen? Hallelujah. So, alam po ng Panginoon kung ano po yung tatahakin natin kapag tayo po ay naka-line up in God's plan. Amen? Hallelujah. So, ang Diyos po ang tanging nakakaalam kung paano niya po tutuparin ang kanyang mga plano sa ating planong mga kabutihan. Amen? Sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, at ang plano niya ay mabigyan po tayo ng pag-asa na magkaroon tayo ng mabuting kinabukasan. Amen? Amen. Amen. Wow! Open heavens, Lord. Thank you, Lord. Amen. Yes. Sabi ng Panginoon in verse 12, kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin. May gagawin po tayo. Mananalangin daw. Yes. Amen. At diringgin ko kayo. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. And verse 13 sabi niya, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Amen. Praise God. So, lagi po tayo umasa sa mahabaging Diyos. Mula sa mga salita niya, mga kapatid, na ating binabasa at napapakinggan, nabubuhayan po tayo ng pag-asa. Amen. Nabubuhayan muli tayo. At nagpapatuloy po tayo sa laban ng ating buhay dito sa mundo. At nandito po tayo sa mundo, marami pa tayong laban. Amen. Kaya lang, naiiba ang laban ng Kristiyano. Diba? Kasi hindi sumusuko. Amen. Ang pinapagana ng Kristiyano, ang mananampalataya, ay yung paniniwala niya na may kasama siya. Yes. May lumalaban para sa kanya. Amen. Amen. So we are not struggling. Actually, the Spirit is already having war for us. Amen? Amen. Hallelujah. So tuloy pa rin naman ang laban eh. Diba? Hindi yun ang problema, ang dahilan para mag-skip ka ng church. Hindi ang problema. Amen? Dahil ang problema, unang panahon pa lang, hindi pa tayo na ipapanganak, may problema na po mga kapatid. Nadawit lang po tayo at testing na rin po sa atin kung paano nga ba tayo lumakad ng ayon po sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Amen, hallelujah. So magbasa po tayo ng ating Bible. Malalaman po natin lahat doon kung ano po yung gustong ay parating sa atin ng ating Panginoon. I mean, mag-meditate po tayo ng verse every day. Kung hindi natin kaya ng isang chapter, why not isang verse lang? At yun na po yung pinagbubulay-bulayan natin buong maghapon. Amen? At wag na din po natin kaligtaan. This 2024, kung hindi po natin nagawa ng 2023, ang manalangin po tayo. Sinasabi po yan ng ating Panginoon. Sabi niya, kung mananalangin kayo, diringgin ko kayo. So, ibig sabihin kung hindi tayo mananalangin, hindi tayo diringgin. Amen? Yes. Diba? Minsan lang nangyayari, chinichismis mo na natin yung gusto natin, yung kailangan natin, hindi pa tayo nanalangin into the throne of grace. Pinapaabot na natin sa iba yung nais nating mangyari sa ating buhay, yung mga plano natin sa ating buhay, pero hindi man lang natin masabi kay Lord. Tapos hindi ka naman kasi bingi, Lord, narinig mo yun. Iba pa rin kasi yung intimate relationship natin na makaabot tayo mismo one-on-one with God.
Amen. Amen. Hallelujah. Sa mga hamon ng buhay natin, remember, Jesus will go to that battle for us. Jesus will fight for us until makawala po tayo sa mga sitwasyon na nagpapahirap po sa atin. Amen. Hallelujah. Until ma-delivered po tayo sa anumang pong uri ng sitwasyong hindi magaganda sa buhay po natin. Amen. And set us free. Yun po yung help na gustong ibigay ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So, lumapit po tayo sa Kanya at ipahayag po natin confidently. Matapang dapat, boldly, na sabihin natin kay God yung pangangailangan po natin. Amen. Dahil God knows, before we open our mouth, before na sasabihin pa lang natin yung nais natin, God already knows what we need. God knows best. Amen. So go to Jesus, approach the throne, and tell Him your situation. Amen. Willing naman po ang ating Panginoon, mga kapatid, pagkaloob ang nais natin. Ang mga hinihiling po natin sa ating buhay. All we have to do is open our heart, and we should receive it by faith. Amen. Bakit by faith? Walang pagdududa dapat. Diba? Mas lalong hindi ibigay ni Lord kung yung hinihiling ko sobrang laki, sobrang medyo mahirap yata mahihirapan yata sila. No! Remember, God is our big God. God is mayaman po ang ating amang nasa langit. Kayang-kaya niya pong ibigay ang lahat ng needs po natin. Kung yung trono nga, binigay na niya sa atin. Amen? How much more pa sa mga katiting lang na nais natin. Amen. So, ang throne of God is a place of grace and mercy to those who really believe and trust the Lord. Kailangan magkatiwala din po tayo sa Panginoon. Amen? Ipagkatiwala po natin ang lahat ng sitwasyon natin. Kasi the only in control is God. Siya lamang po ang tanging makakapigil sa anumang pong maaaring mangyari po sa buhay ng bawat isa. Amen. Amen? So, lumapit po tayo palagi sa Diyos, ma-restore po tayo. Amen? And yung presensya niya will bring us back into His relationship. Diba? Marami pong umaayaw kay Lord. Marami nagbabaslide. For we don't know their reason. Diba? And all we can say naman is, naintindihan ko, galing na ako dun eh. So, we have a part to encourage them again. Kasi kung naranasan ka po natin nag-backslide, we should know their feelings. But our part is bring them back again to connect with the Lord. Amen? Huwag po natin silang hahayaan na magra-run away sila. Amen? Amen. Hallelujah. So, magpa-renew po tayo ng ating kalakasan, kasiglahan po natin, ma-renew po ang thoughts natin, ang mindset natin, kailangan kung ano yung uri o klase ng pag-iisip po natin last year, at alam nating hindi effective, it always lead us into failure. Baguhin na po natin yon. Yung mindset na yan. Yung thoughts na yan. Amen? Hallelujah. Hindi pa rin makaiwas naman kasi minsan, di ba? Yung medyo nag-iisip pa rin ng hindi tama. Amen. Mga negatibong bagay. Minsan din naman, hindi makamove on pa sa mga nakaraan. Diba? Dala-dala pa rin po yung nakaraan hanggang ngayon. Amen. Sabi nga po dito sa Philippians chapter 3 verse 13, okay, hanggang pakinote na rin po dyan, 14-15. Ang sabi po ni Paul, ito po yung gusto ni Paul na ipaabot sa atin na tutularan natin bilang mananampalataya. Ang sabi niya dito, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Amen. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan ko makamtan ang nasa hinaharap. Amen. So, dalawang bagay po dito sa ating talata, ang pagtuunan po natin ng pansin. Forgetting what is behind and reaching forward what is ahead. Amen. Yung mga failure po natin is a lesson learned to improve for the future.
Mga kapatid, yung mga past experience po natin na naranasan po natin, na enkwentro po natin, ay magiging lesson learned na lang po natin yon. Amen? But it is not bound to us. Hindi po tayo patali dito sa mga nakaraan natin, lalo na kapag pangit na, itapon na po natin yon. Kapag pangit na nakaraan na yon, ibaon na natin. Huwag na nating dalhin. Because it can do anything good for us. It will just hinder us to what God is planning us. Yung plan ng Panginoon, ito lang yung makakahadlang sa atin. Amen. Amen. Hindi tayo patali doon sa mga nakaraan. Hello. Praise God. Mag-go forward na po tayo. Salubungin na po natin ang ating battle cry. Araw-araw po natin idideklara ito. Amen? Dahil marami pa pong mga bago ang ipapakita ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? Hallelujah. Ibinigay na niya po ang kanyang throne of grace. All we have to do is approach. Amen? Simple po ba yun? To approach. Bakit marami pa rin hindi lumalapit sa trono ng Panginoon? Trono ng mahabaging Diyos. Amen. So maybe dumanas po tayo ng mga kabiguan, mga kapatid, na hurt po tayo for some reason. Feelings kasi ito na-hurt tayo. Amen. Ma-prostrate tayo, na-disappoint po tayo, or malamang po nakapag-decision po tayo nang hindi po naaayon doon sa kalooban ng Panginoon. Nakagawa po tayo ng mali sa buhay po natin, kaya ganito ngayon ang dinaranas natin. Malamang, amen, hallelujah, at nakapagbigay sa atin ito ng distraction. Sangkatutak po na distraction last year. Amen. Pero hindi po ibig sabihin, mga kapatid, dead end na. Amen. Alalahanin po natin, hallelujah, na ang Diyos po ay patuloy po na gumagawa ng mga kamangha-mangha sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. Mga mabubuti pong bagay. Patuloy niyang ipinapakita ito sa ating mga daraanan. Amen. Remember po ang sabi niya sa Isaiah chapter 43 verse 18, 19. Huwag na ninyong isipin ang nakaraan. Amen. Dahil bagong bagay nang gagawin ko, sabi niya dito, ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Amen. Bakit hindi natin makita? Itong sinasabi ng Panginoon, nakikita na daw po natin. Okay? Bakit po hindi natin makita? Kasi hindi tayo nakafocus. Amen? Kasi marami pa po tayong mga inaalalang problema, sitwasyon. Marami pa tayong inaalala, maaalala mo kaya ng mga nakaraan. Kaya hindi na po natin makita yung mga bagong dumadating na pagpapala ng Panginoon. Amen. Remember that God, His most stunning work, His most amazing work, sa pagkakaakala po natin tayo po ay hopeless, remember, God is a way maker, Amen. Miracle worker, Amen. Promise keeper. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya magpatuloy po tayo, patuloy tayong iniimbita ng Panginoon to approach Him with confidence doon sa trono niya. Ang tanong, gaano nga ba ka-confident ka lumapit kay God? Amen? Siguro, confidential, Lord. Diba? Kapag sinabi mo ng confidential, hindi na natin nasasabi kay Lord yung gusto natin. Amen? Confident. Dapat mayroon kang alakas. Yung hindi ka nahihiya kay Lord, bagamat marami tayong mga kasalanan. Dahil doon lang po natin maaabot si God sa trono niya yun. Amen! So, wag na po tayong mag-dwell in the past. Yung mga setbacks po natin sa nakaraan, kung ito po alam natin na ito po ay magiging hadlang para hindi po natin muling maranasan ang bukas na kalangitan ng Panginoon. Stay away. Close that past. Amen. Okay lang mo ma-remember mo.
wag na lang po nating balikan. Amen? Hallelujah. Mag-focus na po tayo on improving each step we made. Hallelujah. So, maabot natin ang layunin or goal po natin, amen, of being Christ. At umaasa tayo patuloy na makaranas po tayo ng mga kakaibang pagpapala, kakaibang blessings ni Lord. Amen? Yung talagang bukas na kalangitan. At patuloy pong dumadaloy ang mga mabubuting bagay sa buhay po natin. Amen? Amen. So remember, huwag nang mag-dwell sa nakaraan, mga kapatid. Hindi na ito madadala pa sa 2024. Pag may natira pa sa 2024, sigurado mayroon pa sa 2025 niyan. Amen. So palampasin na po natin ang lahat. Yung mga oportunidad ng goodness ni Lord ang ating pagtuunan ngayon ng pansin. Okay, kung nadapa po tayo, bumangon. Di ba kapag nadadapa po tayo, alangan naman nandiyan na lang tayo. Bumabangon po tayo and we're trying to pretend na walang nangyari. Diba? Diba? Tumayo ulit! Bumangon! Kung napanghihinaan po tayo ng loob, approach the throne of grace to renew spiritual commitment. Amen. Amen! Hallelujah! In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi niya, His grace is sufficient for us, for His power is made perfect in weakness. Yes. Amen! Yun po yung pagbubulay-bulayan natin ngayon na kapag tayo pinangihina, Lord, sabi mo, yung grasya mo po ay sobra-sobra. Ginawa mo po ito para sa mga mahihina. Amen? Renewing our strength, mga kapatid, is a prerequisite. Napakahalaga po ito sa Panginoon for receiving from God. Could you imagine kapag ikaw ay nangihina na, makaka-receive ka pa kaya? Wala na rin, di ba? Hindi mo na rin ma-stretch yung hand mo to receive. Antok na antok ka, pagod na pagod ka, hindi mo na maririnig si Lord. Ano yun, Lord? Diba? Kaya nga inuutusan kaya nga binibilin sa atin ng Panginoon. Ini-invite tayo na ma-renew tayo dapat, even in our self. Ang katawan po natin, ma-renew dapat ito, malakas dapat ito. Yes. Amen? Amen? Hallelujah. Magpalakas po tayo physically, emotionally, spiritually. Yes. Amen. Amen. Para wala nang hadlang na hindi ko natanggap yun, Lord. Hindi ko narinig yun, Lord. Amen. 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 At maisagawa din po natin kung ano yung nais ng Panginoon. Alam po niyo na marami pong instruction ang ating Panginoon sa atin. Amen. Malamang God instruct you to do this, pero minsan, dahil nagbingi-bingihan, or dahil abala, dahil pagod, hindi na narinig ang instruction ni God. For in fact, yung ini-instruct pala ni God, yun yung way para makawala po tayo, makalas po lahat ang mga abubot yan sa ating buhay. Amen? Para maibigay pala niya yung supernatural provision niya, ini-instruct tayo ni Lord, ganito ang gawin mo, anak. Diba? Doon ka lumakad, anak, doon ka dumaan. Lord naman, ang layo. Gusto ko shortcut. Kasi nakikita mo, gold na sa harap mo. Pero sabi ni Lord, lumihis ka, anak, doon ka pa mag-ikot bago pa maabot. Lord naman, nandyan na nga eh. Diba? God knows where we go. Yes. God will lead us through. Amen. Amen. Just keep on trusting the Lord. Amen. 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 Hallelujah. Kaya mabuhayan nawa tayo ng pag-asa. Amen. Ang pag-asa po na tanging sa ating Diyos lang po natin mahahanap. Amen. Kapag nangihina po tayo, yun nga po yung sinasabi ko kanina, it's easy to get discouraged. It is easy to get swayed off. Ang dali nating masway kapag tayo po ay nangihina. It is easy po, mga kapatid, to quit. Amen. 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 Ano yung quit? It's easy to quit praying, quit coming to the fellowship during Saturday, Sunday, quit reading the Bible, quit giving the offering, quit giving the tithes. Hello?
ang isang description ng quitters. Sabi ko, ang quitters, Judas yan. Who does not pray? Who does not read the Bible? Diba? Kapag quitters, naku, quitters ka. Hoy, hindi! Hindi ako Judas. Bakit naman quitters ang sinabi ko? Diba? So, ibang term ng quitters talaga, Judas yon. Yes. Amen. Hallelujah. Praise God. May nakukuha po ba tayo? Amen. At kapag tayo po ay tumigil na sa lahat ng mga nabanggit ko dito, syempre naman, naputol na rin po sa atin yung help na kailangan natin sa Panginoon. Wala na po tayong connection into the throne of grace. Putol na eh. Diba? Katulad nun sa bridge, putol yung bridge, lakad ka pa ba to the end kung putol yung bridge na yan. Amen. But the grace of God, amen, kayang-kaya po idugtong yan. Lumapit lang po tayo. Amen. So ito nga, ang buhay po ng mananampalataya ay parang nga daw pong manlalaro. Manlalaro na naman, player. Katulong na nga ako, player pa. So sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 14 and 15, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawad sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Pagsikapan din po natin, makamtan yung gantimpala na yun. Amen? Yung nakalaan para sa'yo. Mayroon po yun. Mayroon po tayong reward. Yung na simpleng nagagawa po natin, may reward eh. How much more pa kaya sa big deal kay Lord? Amen? Tatayo yan si Lord. Minsan niya nakaupo sa trono niya, pag may nagawa po tayong kamangha-mangha din, galing sa Kanya, tatayo ang Panginoon. Yes. Mamamalakpak po pa. Hindi lang siya, ang mga anghel sa kalangitan. Amen? Amen. Hallelujah. So sabi sa verse 15, tayong malalago na sa pananampalataya. Amen. Tayo daw pong malalago na. So naisin po nating lumago sa pananampalataya kasi ito po yun. Tayo po yung sinasabi dito. Magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ang sabi ng Panginoon dito, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Yes. Amen. Amen. Talagang ating Panginoon ay napakamahabagin. Hindi ko na nga intindihan eh. Talagang ipapaunawa pa sa atin. Diba? Kung nanay natin o magulang natin yung magpaturo ko at hindi mo na unawa ng 2 beses, baka sampal na ang abutin natin sa kanya, no? Sabihan pa tayo, talagang biu-biu mo. Hindi mo naintindihan, diba? Pero si God, sobra yung awa niya sa atin. Yung patient niya sa atin. Amen? Kaya kalabitin mo po yung kasama mo, sabi mo, runner ka. Runner. So kapag runner po tayo, meron po tayong dapat goal na hinahangad. Amen. Meron po tayong prize na nais pong makamtan. So ano nga ba yung goal na yan, di ba? So kailangan, kapag meron po tayong goal, specify po natin anong goal yun. Baka naman kung ano-anong goal. Ang dami-daming goal, di mo, goal number 1, goal number 2, hindi mo na alam kung saan ka tatakbo. Diba? Eh, dalawa lang pa natin, nag-uunahan yon. Hindi ba natin naabot yung isang goal? Nakita mo yung goal number 2, takbo ka doon. Diba? Focus lang po in reaching our goal. Yes. Amen? Praise God. So, ano nga ba po yung goal natin this year? Tinanong ko nga po ito sa Saturday kahapon. So, marami din po akong napagtanungan na ano nga ba talaga yung goal natin this year. Mga iba daw po, katulad ko syempre, ang goal ko talaga is mag-ipon na. Seryoso na akong mag-ipon. Amen. Oh, goal number 1 na. Amen. So, yun po yun. Mostly of them, or mostly of those people na enkwentro ko, ay ang goal daw po ay mag-ipon talaga. Which is, yes, that is right. And kalooban naman po ng Panginoon talaga. Lalo po na we are very far away sa ating family. And someday, somewhere, very soon, makakasama, uuwi po tayo sa Pilipinas.
makakasama po natin ang ating pamilya. Eh kung wala po tayong goal na nag-ipon, paano tayo pagpalit? Tama. Okay, so mag-ipon daw po. Isa sa mga plano po natin yun. Amen? Ito po yung regarding of course sa pera. Amen. So, ang tanong din ulit, napagtanong ako ngayon. So, yung goal natin, mag-ipon, okay yun, tama yun. Pero have we ever planned, isali yung goal natin, yung magbigay din naman tayo kay Lord. Yes. Amen. Diba? Yung i-goal naman natin ngayon this year, na kung sablay po tayo last year, na hindi man lang tayo nagbigay ng ating tithes. Diba? Last year. Minsan pa nga, yung prayer natin, Lord, forgive me. Patawad talaga, Panginoon. Last year, hindi talaga ako nakapagbigay. Sabi ni Lord, this year, anak. This year, anak. Diba? I-goal mo pa ba yan, anak? Amen? Amen. So, i-goal na rin po natin yung makapagbigay po tayo ng tithes natin sa ating Panginoon. Kaloob po natin sa ating Panginoon. Amen? Isa po ito dapat yung ginugol natin. Why? Paulit-ulit po nating binabasa itong battle cry natin. Wala kayong napansin. Thanksgiving. Nagpapasalamat na tayo sa ating Panginoon at bilang panumbalik sa Kanya, magbibigay naman tayo sa Kanya. Amen. Amen? At ibabalik po natin sa Kanya yung ibinigay sa ating kalakasan para tayo po ay makapagtrabaho. Amen. Amen? Thanksgiving nga daw. Thanks and giving. Amen? Hallelujah. So yun nga din pa, isang i-goal pa natin this year. Dahil ito talaga ang layunin at nais ng Panginoon sa atin. Kaya nga tayo ay nauna ng na-born again, nanampalataya. Tayo nga po unang tumanggap sa Panginoon. Bakit? Meron po tayong mission in this world. At ang mission natin, everyone can be saved. Amen. Amen? Whoever calls in the name of the Lord shall be saved. Lahat ay tumawag sa Panginoon. Lahat ay lumapit doon sa trono of grace ni God. Amen. Amen. So isa na rin po ito sa goal nating maghikayat pa tayo more ng kaluluwa. Hindi tayo makampante na si kaibigan lang, tama na, isang taon, isang kaluluwa. Amen. Ito nga po, yung pinagbukas sa atin ngayon ng mga oportunidad, doors of opportunity, binuksan na tayo ng courage to go para maghayo. Amen. Courage, strength to give. Yung tithes, bukas yun, bukas na yun. At hindi na magsasara yun. At kung ano yung ibinigay natin sa Panginoon, bukas pa rin yun para papasok yung pagpapala doon sa pintuan ng bukas. Amen. Amen. Hallelujah. So paano nga po magiging open heaven po kung wala naman talagang ginagawa? Meron ba? Bukas na nga, wala pang ginagawa. Eh, si Juan tamad na. Yes. Amen. Amen. Hindi man lang umuusad. Stagnant. Hindi din umuurong. Hindi rin lumilihis. Christian also need to be aware sa direction po natin. Amen? Sometimes, we need to step back. Kailangan din natin mag-step back. Bakit? Baka bangin na yung next steps mo. Patibong na ng kaaway. Kailangan makita mo, kapatid. Akala mo blessings. Akala mo gold, yellow. TAE pala. Ako. Diba? So minsan, we should be aware of those directions. Amen. Amen. Bilinis naman tayo kung kinakailangan. Amen? Yes. Kung alam natin yung dinaraanan po natin will lead us to defeat, will lead us to destruction, alam na nga natin kasalanan, Allah, sige pa rin. Alam na nga natin mali, makatwiran pa rin. Mayroon pa rin kasi Lord eh. Diba? Kasi Lord, pinag-part-time kasi ako ni Amo, Lord. Diba? Kasi Lord ang dami ko kasing bayarin. Kasi Lord, bukas, di ba, ang dami natin kasi. Ano kaya naman kung sabihin ni Lord, kasi anak mas
mas masipag yung kaibigan mo. Kasi anak, mas nagbabasa siya ng Bible. Kasi anak, mas nagbibigay. Ano kaya kung sabihin ni Lord sa atin yan? Pero hindi. There is already a throne of grace. Yes. Amen. Nandyan na yun. Paglapit pa lang natin ng trono, it will restore everything na para sa atin. Amen. Amen. Diba, Lord? Hindi lang naman isang Sunday sa loob ng isang taon. Diba? Wala na yun. Ano sabi ng Panginoon? Honor the Sabbath day. Yes. So, ibig sabihin, kapag Sabbath day, every Sunday. Kung Saturday naman yung fellowship natin, come every Saturday. Amen. 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 Hallelujah. So, alam po natin na ang nais lang ng Panginoon sa ating pa ang mga mabubuti. At ang nais naman ng Diablo ay parang palaging masasama. Ma-distinguish po natin dapat kung ano yung nais ng Diyos at nais ni Diablo. Mag-aagaw kasi yan eh. Parang mag-aagaw buhay. Dito ka, sabi ni Diablo. Hindi, dito ka anak, dito ka. Diba? Mas gentle si God. Dahil mas gentle si God, parang ignore. Doon kasi mas malakas. Diba? Hatak ni Diablo. Powerless na po si Diablo. At kapag nagiging power na si Diablo, the only thing, the power that he has is the power that you give in. Yes. Diba? Nagpatikim ka sa kanya ng power. Amen. Hallelujah. Pero dahil sa pagmamahal nga po ng ating Panginoon sa atin, binigyan tayo ng karapatang tawagin siya Abba Father. Amen. Kahit makasalanan tayo, Lord, Abba Father. Napaka-holy. Amen. At makaabot pa rin tayo sa trono ng Diyos. Amen. Amen? So, minsan naman kasi, we create our own story. Diba? Yung kinikreate po nating story, ay base doon sa emotion po natin. Hindi po base doon sa pananampalataya po natin. Diba? Ito yung story ko eh. Emotional. May emoji pa. Amen. Hallelujah. But there is always a good news. Amen. That's throne of grace. A good news for us. Dakila nga po ang katapatan ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi nga niya sa kanyang salita, araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Amen? Lamentation chapter 3 verse 23. Every morning is a new mercy. Hallelujah. So matapat po ang ating Diyos at tinutupad po niya ang kanyang kasunduan. Alam po natin yan kung nagbasa na po tayo ng from Genesis, no? In the Old Testament, may mga pangako po kasunduan ang Panginoon sa ating mga ninuno na si Abraham, si Isaac, si Jacob. Amen. Hallelujah. At hanggang sa mga salin lahi, amen, ng mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanya, ginagawa pa rin yan ng Panginoon. Ibig sabihin, from their generation to our generation, to the next generation, matapat po ang ating Panginoon. Yes. His faithfulness will no end from generation to generation. Amen. Hallelujah. And this year po, wag din po tayong makampante, I mean. Oh, open heavens daw. Yung ngayon sinasabi, binabantayan na niya. Oops, isa na naman mabala. Oops, pagpapala na number 2, number 3. Sunod-sunod yung pagpapala, nakabantay. Talaga naman. Pero, still, God wants us na hindi po tayo makampante doon sa pagbabantay natin ng mga pagpapala dito, na mga bumabagsak. Paghandaan din po natin whatever the attacks of the enemy in our life. Yes. Amen? Dahil ito nga, the greatest attack of the enemy is where you are close to your calling. Yes. Kapag malapit ka na, tawagin ni Lord, gamitin ni Lord. Anong gusto ng kaaway? Wag! Tama? Kaya the greatest attacks of that enemy is where you are very close into your calling. When you are very close into your breakthrough. Amen. Kapag ma-breakthrough mo na yung mga utang na yan, apanan ka ng mga loans.
Inabutan ka lang ng paper, binasa mo, loan calling. Nako! Ayan na. Kailangan ma-breakthrough po natin yung mga bagay na hindi po kalooban ni God. Amen. At mamuhay po tayo ng ayon sa kalooban ni Lord. Hallelujah. Remember that God miraculous way is His own way. Yes. Generous ang Panginoon po natin. Amen. Kung alam lang po nating lumapit sa trono ni God. Amen. Huwag na po nating diskartihan ng mga bagay na alam natin hindi yun ang nais ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya kapag tayo pa exhausted spiritually, hindi na nakaka-approach sa trono ni Lord, nauubos na rin po yung lakas. Amen. Eh syempre, madali tayong madali tayong masway. Matinag, malinlang ng kaaway. Lilinlangin tayo ng kaaway niyan. Amen. Kailangan na mapasigla po natin mismo ang ating katawan. Amen. Amen. Ang ating sarili, preparado po tayo spiritually sa anumang darating na pagsubok. Amen. Pagsubok number 1, okay lang yun. Kristiyano kayo eh. Pagsubok number 2, okay lang yun. Sabihan mo kay Diablo, ano pa, number 3, number 4, number 5, go, come! Diba? I have to fight. I have fight the good fight of my faith. Yes. Yun ang sabihin natin kay Diablo, tignan mo, kumaripas yan paalis. Hindi ko kaya yun. Sabi nung, babalik siya sa kanyang master, hindi ko kaya yun, hindi ko siya kaya. Hinamon pa ako, bigyan ako ng sangkatuta. Padalhan ko siya ng sangkatuta na pagsubok. Diba? Sila naman din kasi mananagot kung hindi ka kinaya eh. Pararusahan sila ng master nila. Mga Diablo na yan. Amen? Amen. Amen. Dapat nalalaman natin yung mga device ni Diablo. Bakit natin kailangan matutunan pag-aralan ang mga bagay na ito? Kasi Kristiyano minsan kampante sa convert soul. Hindi natin alam there are some attacks of the enemy around us. Mga espiritong hindi kaaya-aya. Amen. So kailangan po nating malaman yung mga device ni Diablo. Huwag po tayong maging ignorante. Ito yung word ko, ignorante. Sa mga taktika ni kaaway, ni Satan. Amen? Remember that Satan, he is the father of lies. Amen. Amen? He came here to steal, kill, and destroy. Yun po yung job description ng kaaway. Nakawan ka, patayin ka, ano pa, sirain ka. Amen? And remember, sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, humanda kayo at mag-ingat. You see, pinaghahanda po tayo ng ating Panginoon. Dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umaatungan at naghahanap ng malalapa. Diba? Ayun, medyo mahina yun. Diba? Yung mata ni Diablo, yun, mahina yun. Puntahan ko yun. Diba? Tinitingnan tayo, oh. May Diablo dito. May Judas na eh. Amen. Sabi nga sa verse 9, patatagin ninyo ang iyong pananampalataya. O, kaya kapag mahinang pananampalataya po natin, ano mayayari sa atin? Lapa ng kaaway. Isang lapa lang. Patatagin daw po natin ang ating pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Amen. Paano po natin lalabanan si Satanas, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, draw close to God and He will draw closer to you. What next? Resist the devil and the devil will flee. Huwag na natin i-impress pang salubungin si Diablo. I-resist na natin, itulak na natin. O, Diablo ka, ha? Panginoon, labanan po natin siya. We draw close to God. Amen. And God will draw close to us. May ginagawa po tayo palagi. Amen. Before God will come to the rescue. Just like when you go to the throne, God is already there. Inabot na po tayo. Amen? Hallelujah. So, kailangan aware po tayo sa maaaring gawin ng kaaway
sa mga nakaraang taon no, napabuksan tayo o napabuksan natin ang pintuan ni Diablo, Satanas pa, or napabayaan po natin na bukas ang ating back door, bagay na sinalakay tayo ng kaaway, bagay na inatake tayo ng kaaway. Amen? This year ay kailangan pong maingat na po tayo kung sino po yung mga pinapapasok na natin. Yes. Yes. Himay-himayin na po natin sila. Tao ba yun? Diba? For in fact, yes, kung may mga kaibigan tayo na they will influence you for nothing, for just bad, of course, lumayo na po tayo dun. Tamnan na natin sila ng salita ng Panginoon, layuan na po natin sila. Huwag na po tayo, kumbaga, huwag na po tayong makipag in the group. I-follow po na sila through messenger na lang, through ano na lang. Kasi baka makita mo yung lifestyle nila, magaya ka pa. Hatakin pa tayo sa labas. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, yun nga po. Huwag na po nating hayaan. Kahit kunting silip man lang kay Diablo. Diba? Kasi sabi ni Diablo, pasilip nga kung may pagpapala si God sa'yo. Pasilip lang. Pag binigyan mo ng kunting silip, naku, pa-alerto yan. Aato-atungal nga eh. Amen. Amen. So nalalaman na po natin dapat ang tama sa mali at naisin po natin, ipag-pray po natin, hingin po natin sa ating Panginoon yung discerning spirit. Yes. Why? It says that to discern what is good and what is evil. So alam na natin, lumalapit pa lang alam ko nang paakay mo. Hindi utang. So alam natin ang pakay ng mga lumalapit sa atin. Pakay ni Diablo sa atin. So, cast out na po natin. Amen? And God is good, mga kapatid. God is good and He will not let us down. Amen. Dahil ang grace nga po ng Panginoon ay patuloy na nandun. Ang part po natin ay magkaroon po tayo ng deeper understanding dito po sa kalooban ng Panginoon. Deeper understanding. Kapag sinasabi pong deeper, lumalim. Hindi lang yung kung ano yung alam mo ngayon, alam natin ngayon, yun na yun. Diba? Ang mananampalataya po will never stop learning. Lalo na po sa salita ng Panginoon. Kailangan nalalaman po natin ang salita ng Panginoon and our prayer will guide us toward to our goal. Yes. Dinidiligan po natin yun ng panalangin. Amen. Habang meron tayong inaabot na goal, tagaktak naman po yung pagdilig natin ng panalangin. Yun yung nourishment po ng prayer natin. Amen. Amen. At yung source po, at yung infinite source ng Panginoon, yung kalakasan niya, yung wisdom ng Panginoon, ay mapasa atin naman. Amen. Hallelujah. So patuloy tayong magtanim ng mga mabubuti, magdeklara po tayo ng mga kaaya-aya at kalugod-lugod sa atin mismong sarili, sa ating buhay. Amen. Sa pamilya po natin, magdeklara po tayo ng mga mabubuti sa kanila. Amen. Kung noong 2023, nakapagdeklara tayo bagay na yun na ang nangyari sa kanila, nagmanifest sa kanila, baguhin na rin po natin yun. Ngayong 2024, pawang mga mabubuti na ang idideklara ko sa mga anak ko. Pawang mabubuti na ang idideklara ko sa pamilya ko. Amen. Kahit yung kaaway ko, magdideklara ako sa kanya salvation. Amen? Amen. Maging sa ating mga trabaho, magdeklara po tayo ng mga mabubuting bagay. Kung si amo masungit, kung si amo matipid, ano idideklara natin? Lord, I lay hands my hand. Idideklara ko, siya ay magiging maamo, siya ay magiging, diba? Wala pong imposible sa Panginoon. Yung Leon nga, naalala pa sana si Daniel, tinapon doon. Anong nangyari kay Leon? Tumahimik siya. Amen. Ganun po ang gawin po natin. Amen. Magdeklara po tayo in our surroundings. So kung saan po tayo pumupunta, maghasik po tayo ng mga mabubuting bagay. Bakit? Malay mo, mapagawi ka ulit next year, yung hinasik mo dun, aanihin mo. Amen. Amen? And later on,
makikita po natin yung resulta o bunga ng mga ginagawa po nating pagdideklara ng mga mabubuting bagay sa buhay po natin. Amen. And almost lastly, our Lord wins victory after victory, and He is always with us. Hindi po tayo iniwan ng Panginoon. He will refresh our life with His love. And this year, we will expect more from God kapag tayo ay hindi susuko. Amen. Sa mga pagsubok lang yan. Magtapang tayong harapin ang pagsubok. More open doors of opportunity, new spiritual blessings will come in our life. Amen. Malahat ng mga bago. There is a higher worship with the Lord. Kung noong last year, tamad tayo magpuri, magtaas ng mga kamay, this year will be at the highest point of our worship to God. Amen. Na medyo may patalon-talon pa. Amen. Diba? Nakakailan kayang makita yan? Nakaganon lang siya pag nag-worship. You know, lesson learned. Amen. Pakita natin that we are really active in praising the Lord. Yet, yes, God is looking for our heart. But of course, in our action, tinitignan din ni Lord yun. Amen. Active to talaga naman to, di ba? I praise you, Lord. Nakaganon lang yung kamay. Hindi man lang maitaas yung diba? Praise God. And this year, there will be a higher level of soul searching. Yan, soul searching. There is breakthrough. There is healing. Amen. There is reconciliation. Amen. At panatilihin po natin masabik tayo lagi sa paglapit natin, pakipag-connect po natin in God's Word, in fellowship with God, fellowship with one another, masabik tayo. Amen. Wala nang tamahan. Amen. And approach God in prayer. Yes. Huwag nawa tayo mapagod mga paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag mapagod, makipag-fellowship every Saturday, Sunday. Huwag huminto sa pagbibigay. Amen. Panahon na para magbalik loob tayo sa Diyos hanggang sa Kanyang pagdating at patuloy niya tayong pauulanan ng tagumpay. Amen. At ang Diyos din po ay magagalak sa atin. Praise God. Hallelujah. Sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, babaguhin po niya ang takbo ng buhay natin na sinimulan ng nating Panginoon. Babaguhin yun ng Panginoon. I-redirect tayo muli ng Panginoon sa buhay na nais ng Diyos ayon sa plano ng Diyos. Amen. Hallelujah. So start again our new life with God. Our life journey with the Lord will continue until we met Jesus face to face.